mga ka-Fun Barkada at nanonood pa rin kayo ng Fun and Laugh with Ron dito sa Pinoy Extreme Channel. At syempre, kilalanin na natin ang susunod na fantastic guest. Please welcome ang artist, singer, and host na si Vin Panaw. Hello mga ka-Fun Barkada! Hello Vin, pleased to meet you Vin. Welcome Nice to po meet sa you. aming tanan and have a seat please. Thank you so much. Thank you din sa pag-invite. Hello guys. Ayan, at syempre Vin, bago ang lahat, bumati ka muna sa ating mga Fun Barkada mula Luzon, Visayas at Mindanao or nasan man sila around the world. Hello mga ka-Fun Barkada! Thank you po sa pag-invite and happy Monday everyone. Thank you so much po sa mga nanonood sa akin dyan, sa mga kaibigan ko, sa mga co-workmates ko. Hello guys, and also to my family. I really love you guys. Ayan, grabe ang taas ng energy ni Vin. Pero simulan na natin agad to Vin. Balita ko ay nasa isang isa ka daw BPO employee. Tama ba ito? Oh yes. Wow, so kwentuhan mo naman kami about dito Vin. Actually, hindi ko talaga pangarap mag-BPO. Pero kasi syempre, kailangan natin ng work, pang-support sa family natin as a breadwinner. So, kailangan natin mag-sikap. And hindi ako magaling sa English, pero to be honest, nung nakapasa ako doon, umiyak talaga ako sa harap ng interviewer. Ah, talaga? Bakit? Yeah. Kasi syempre, hindi ako magaling sa English. Then, parang nagbabakal ako nung habang ina-interview ako. Then nagulat ako, sabi nila 15 minutes tatawagan for kung final ako nakapasa na. Pero wala pang 5 minutes sabi na pasado na and start na tomorrow. Wow. Alam mo, minsan kasi naniniwala ako na minsan yung mga HR naman or sa isang company, hindi naman talaga yung galing yung hinahanap. Minsan yung work ethics talaga eh. Yes. Diba? Parang minsan yung galing maituturo yan eh. Pero kapag makitaan mo yung isang tao na may work ethics na mabilis matutunan, mabilis makapag-adapt, plus point talaga yun. Totoo yan. Kaya feeling ko para talaga sa'yo yung job na yan. Ay, hindi. Ay, hindi ba? Ayoko Bakit ayaw mo? Medyo kasi parang naanggulo. Alam mo yun yung parang gusto mo rumakit ng ganito, gusto mo to. Pero okay. syempre, stable job, basta kailangan masunod-sunod yung pera doon. Pero alam mo yun, yung control lang talaga yung oras. Kaya totoo yun guys, pag may mga ka-family kayo, mga kaibigan or mga loved ones na nagtatrabaho sa BPO industry, once na umuwi sila ng bahay after shift, please give them a hug and kamustahin nyo sila. Kasi hindi biro ang pagtatrabaho sa industry na pag hello nila is good day ang matatanggap nila. Hindi po. Kundi masasamang, mga sasamang treatment ng mga customer. But we need to fight it. Kasi yun talaga ang kailangan namin. Oh, at na-mention mo na nga yung parang masamang struggles na naranasan mo Yes. sa BPO, no? Pero dito naman, ano naman yung masayang tagpo as pagiging BPO employee? For me, nakakahanap ako ng kaibigan na hindi siya totally, kasi sabi nila, people come and go sa BPO industry. Pero, alam mo yun, yung parang thankful ka na lang kasi makakakita ka ng taong magtitiwala sa'yo, sa galing mo, then araw-araw mong kalaban yung pag-i-English mo. Pero, ayun, sasabihin nila na magaling ka, ganito. So far, naging top 1 agent naman ako that time. Wow! Talagang pinagtrabahuan mo talaga yun, di ba? And good job. Pero ilang taon ka na ba sa BPO company, Vin? Ilang company ba? Actually, 3 company na. Pero sa isang company is 1 and 2 years. Merong 9 months, merong 6 months. Ah, okay. Pero at least, di ba, mayroon kang napatunayan dahil sabi mo nga ikaw ay top 1 agent. 'Di ba? Pero moving forward tayo, 'di ba? Sa pagpasok mo sa pagiging isang freelance artist, ano naman yung nag-udyok sa iyo para pasukin 'to? 'Di ba? From BPO to freelance artist. Ay, hindi. Mas nauna yung freelance artist. Ah, talaga? Parang sinisingit-singit mo lang talaga siya. Oo. Oh, pero kamusta ang experience? So far, sobrang saya kasi nung kasagsagan ko ng mga career ko, alam sikat. Wow. Hindi kasi may guesting ako doon sa isang sikat na station. Then, nag-viral ako doon as a prodigal child. Nag-viral ako doon, then gustong kunin ng MPK yung kwento ng buhay ko. Siyempre, nag-disagree ako kasi kapanganan at panindidigan ko para sa family ko yung kwento na yun. So, mas kinip ko yung pagmamahal ko sa kapamilya ko kaysa i-share at kasikatan ko. So far, nagsunod-sunod naman yung offer na napunta sa ABS, ito ganyan. Then nagkaroon ako ng sariling show actually. Then ang kasamaan lang doon is parang, alam mo yun, yung parang kung nandun ka na sa spot,
magugulahan ka na kung ano yung pipiliin mo. Yes, Kaya oo. tama pala yung sinasabi ng ibang artista na pag nahihirapan ka na, stay and contact God para i-control niya kung saan ka talaga. Ang mali ko, hindi ko nagawa. Kaya yun, nung sunod-sunod yung offer ko, mas nasilaw ako sa offer na malaki yung ganito, malaki ganyan. So ayun, parang biglang naglaho lahat. So nabagsak ako ng BPO. Kaya ngayon nasa BPO ka. Pero hindi mo naman pwedeng sabihin na bumagsak lang talaga doon dahil marangal pa din naman na trabaho to, di ba, Vin? Yes, Pero so- ito, balita ko bilang sa pagiging isang host mo at naging event host ka na din ba? Ano yun? Kwentuhan mo kami about doon. Trending ngayon, yung mga guest ko doon is mga nagba-viral na mga vlogger. Yan. Shout So, out sa mga gumagawa vlogger ka mga naging guest ko doon. So may mga vlogger yung mga guest mo. Yes. Wow. So may mga business owner doon at iba't ibang mga work. Oo, meron. May mga politics, halo-halo. Pero ang napaka-struggle lang doon kasi parang nagiging bipolar ka. Every day, iba-ibang tao yung nakakausap ko. So parang I need to control myself. Parang gano'n, parang hirap na hirap ako kasi minsan ito na naman siya. Yung nag-viral. adjustment. Alam mo, Yeah. totoo yung sinasabi ni Vine, bilang kami ay mga host, minsan kasi yung energy na binibigay ng kausap mo, no? And Totoo. minsan maapektuhan ka talaga, no? Lalo na kapag may dala siyang bigat, parang pati ikaw, parang mahahawa ka at parang Yes, madadala totoo mo yun. di ba? Pero as a host, obligasyon din talaga natin na pakinggan yung bawat guest natin kung ano man yung mga daladalahin na gusto nilang i-share, di ba? Yes. Kasi parang nagpunta sila sa'yo to share and to give a lesson for everyone. Ayan. Pero sabi mo nga, Vin, di ba, parang nagka-interest sila na isabuhay yung buhay mo. Meron bang parte ng buhay mo na malungkot na pwede mong ma-share sa amin at nagkaroon sila ng interest? Uy. Actually, yung naging viral po doon sa pagiging guest ko sa Itbulaga, ang naging kwento ko po doon is The Prodigal Child. Ang kwento ko doon is naglayas ako for almost 5 years para pag-aralin yung sarili ko. Then, nagtrabaho ako nakasambahay, security guard. Actually, ng bagong TVJ, nag-guest din ako doon. So, viral din yon. And, ayun, parang, alam mo yun, yung parang, kasi, kaya napunta ako sa pagiging kasambahay. Oy, true story to. Kasi We're here to ang listen. dami naming magkakapatid na hindi na ako pinapansin ng magulang ko. Gusto ko mag-aral, hindi nila ako iniintindi. So I decided to leave the house, then maghanap ng work para pag-aralin yung sarili ko. And so far, nagawa ko siya. And now, ako ang naging breadwinner ng family. And hindi ko sinisisi yung family ko na naging ganun ako. Mas nagiging thankful ako kasi binigyan ako ng strength. Kahit saan ako magpunta, kahit saan damakma ko isang sako na problema yan, problema ka lang, tao ako. Ay, napakaganda nun. Pero, how was your relationship with your parents now? Okay naman, lagi na silang umaasa. Pero okay lang yan, kasi mahal na mahal ko kayo, gano'n. Oo, at saka parang yung pagkakabanggit mo ng breadwinner, ramdam namin yung pagiging proud. Kasi minsan, di ba, pag sinasabing breadwinner ako, pero ramdam mo yung bigat eh. Yes. Diba? Pero sa'yo, alam kong parang may konting bigat talaga, pero parang ginusto mo eh. Diba? But, ito na yung naging cycle ng buhay ko. Sinabi ko na, siguro, kaya ako nagpakatatag mag-isa kasi ako yung tinakda ni Lord. May papatakda, kalam sangre. Ganon. Hindi, pero nakakatuwa kasi Vin, pwede mo namang tanggihan yun eh. Katulad ng ginawa nila, pero hindi mo ginawa. Yes. Diba? So, ibig sabihin, inako mo yung responsibilidad kasi feeling mo meron kang nakatakda na binigay na will ni Lord sa'yo since nakakapag-provide ka naman para sa kanila. Yes. Kahit hindi ko mabili yung gusto ko, basta sa kanila mabigay ko, I'm so happy. Oh yes, tama yan din. Pero nakakatuwa isipin na tunay ang sinasabi ng nakakarami na may iba't iba tayong pinagdadaanan at may iba't iba tayong kwento sa buhay. Pero lagi natin tatandaan na huwag makalimot magdasal para lahat ng biyaya ay patuloy na makakamtan. Pero hindi naman pwede nating palagpasin na hindi tayo bibigyan ng isang awitin ng ating fantastic guest na si Vince. So Vince, kaya mo ba kaming mapagbigyan, Vince, sa dami ng ginagawa Balita ko, ang mo? gaganda ng mga boses ng mga pumupunta dito. Pero hindi ako singer, huy. Hindi, Hindi ako lahat singer. kayo ang bida dito. Diba? Parang nakakahiya talaga.
parang tumagay muna. Nakakahiya to. Di ako sanay dito. Kaya mo yan, Pero, Vince. sige, mapilit kayo. Pilitin mo ako. Parang sa lagay na yun, pipilitin ka pa talaga, ha? Mag-uumpisa ba ako sa umpisa, chorus agad? Pwede naman sa bridge agad. And then, thank you, Vince. Kaya naman, palakpakan naman natin, guys. Vince Panaw. Ayan. Bakit ba kahirap tanggapin na ikaw ay di na magiging akin? Wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo, kung tunay nga't di lang panaginip ang aking nararamdaman ngayon. Hanggang kailan kaya magdurusa at malulumbay ako nang wala sa piling mo? Hindi na balik kung mawala ka, basta tinibig kita ng higit sa buhay ko. Hindi na balik kung magwakas na ang buhay kong ito, ngunit sa puso ko ikaw ay naroon at hindi maglalaho. Sariyang angkay tamis ng iyong halik, araw-araw ako sa iyo'y nananabik. Sana'y makapiling ka kahit saglit at mayakap ka ng kahigpit. Hindi na balik kung mawala ka, basta tinibig kita ng higit sa buhay ko. Hindi na balik kung magwakas na ang buhay kong ito, ngunit sa puso ko ikaw ay naroon at hindi maglalaho. Hindi na balik kung magwakas na ang buhay kong ito, ngunit sa puso ko hindi na balik kung magwakas na ang buhay kong ito, ngunit sa puso ko ikaw ay naroon at hindi maglalaho. Ayan, nanggulo tuloy ako rito. Ayan, thank you, Vince. Nanggugulo ako rito. Pasensya na, Pancarda. Okay lang yan. At talaga nga namang napakagaling ng ating fantastic guest na si Vince. Pero ito na ang yung pagkakataon na mag-promote, pasalamatan, or mag-shoutout, Vince, or magreklamo sa programang ito. Ayan, pinahirapan niyo ako. Galing ako mo-shit, tapos pinakanta-kanta niyo ako. Okay lang yan. Hello mga ka-Panbarkada! Let's watch the Panbarkada channel nationwide. Kakasabi lang nga ni nationwide, sobrang galing naman. Thank So, you. shoutout po sa mga ka-workmate ko dyan, sa TM ko, sa mga sa OM ko. Hello guys, and sa mga ka-work ko. Ang dami-dami nyo, but I want to shout out to big, gusto ko biglang sila nag-exposure, yung family ko. Guys, sana minsan, kamustahin nyo ako kasi minsan hindi ako okay. Sana minsan, pag uwi ko ng bahay, i-hug nyo man lang ako, parang ganon. Kasi, kayo yung lakas ko every day na nag-work ako. Ayan.
Ayan, napakabigat naman ng statement na yun, pero napaka-powerful. Pero maraming salamat, Beans. Pero, Thank you so much. Ayan, pero sa ating pagbabalik ay may makikilala pa tayong fantastic guest. Kaya huwag maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang Fun and Laugh with Ron. Fun and laugh, load ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, tutong na tayo.